Hello mga kasabong. Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat kong El Nino Conditioning System members. Shoutout sa lahat kong El Nino Conditioning System subscriber. Shoutout sa lahat kong followers. Shoutout sa lahat kong mga viewers. At shoutout sa lahat kong mga sharers. Alam ko konti lang yung mga subscriber ko na nanonood. Alam ko maraming mga viewers na hindi ko pa subscriber. Mas marami ang viewers na hindi ko pa subscriber. Kaya mag-subscribe na kayo. Mag-like kayo, mag-share, at i-hit ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, tapos na po ang exam natin. Ang ganda ng laro ng mga manok ko. Kita nyo ba yung upload ko sa Facebook? Andun na yung mga laro ng manok ko. Ang lalaki ng kalaban. Ganito, yung first fight. Second fight, ganito. Ganito, ito yung amin, ito yung kalaban. Kasi hindi nga ako nagpapagaan ng manok pero panalo lahat ng manok. Yung mga puti kong manok na hinahanda, panalo lahat. First fight ganito, ito amin, ito kalaban. Pero dulo lang ng pakpak yung sugat ng manok na ito. Sa second fight naman, ito yung kalaban, ito yung amin. Malaki pa rin ang kalaban, malaki pa rin. Angat ng konti sa taas, pero ang sugat, hita, tsaka pakpak lang at tsaka dito. Yan lang ang sugat ng manok namin sa second fight. So ganyan po tayo maghanda ng manok. Makita nyo ang palo. Ang kontra, ang laki ng pusta. Pero dulo lang ng pakpak ang nasugat ng manok namin. Ganyan po tayo. So shoutout pala sa nagbigay nito. Adidas branded po yan. Branded yan. Ayan o. Branded yan. Adidas o. Adidas o. Branded yan. Shout out. Muanya. Joy Muanya. Joy Muanya. Joy Muanya. Dila kita pangalanan ng buo. Kasi baka hindi sila gagaya. Mamigay din. Joy Muanya. Salamat po sa padala mo. Joy Muanya. Yung sa lahat ng mga subscriber ko dyan, sa lahat ng mga viewers dyan, gusto nyo mamigay sa akin, tumatanggap po ako kasi wala na akong kinikita sa YouTube. Nabawasan ang aking kita sa YouTube. Ewan ko bakit, ano ba yan? Naging $200 na yun. Bumaba na naman balik, naging $200 na lang. Yeah. Hindi pa ma-withdraw. Ayan. Kaya doon na lang ako sa membership nyo. Naghihintay sa mga gusto mong pa-member. So this week ang dami nang nagpa-member. So marami. Before pa laban ko, dami na nagpa-member. Lalo na ngayon nga nakita nyo na laban ko. Kita nyo laban ko, ang lalaki ng kalaban ganito. Tsaka yung ganito yung isa. Ito ata yung laban ng isa ito. Ito kalaban, ito amin. Kasi hindi ako nagpapagaan ng manok. Hindi ako nagpapagaan ng manok. Kasi pag magaan, walang pwersa yan. Kaya kahit parehas ang timbang, kahit mataas pa kalaban, kaya yung patayin ng manok ko. Wala pang halos wala sugat manok ko eh. Kaya ganyan po tayo makondisyon ha. So, paano ba natin? Ito, i-share ko, ang daming bobo. Ang daming bobo na nagkikiping ng manok nung... Kasi doon, nagkiping kami ng manok eh. Derby yun eh. Nagkiping kami ng manok. On the fight day, keeping on the fight day. Daming bobo. Yung pagkikiping nila, nagti-3 by 3 pa lang, ginagalit na manok nila. Wala pa ang schedule na laban. Hindi pa nagpapadrop ang runner ng manok. Ginagalit na ang manok nila. Yan ang mali. Uubusin mo ang galit ng manok mo, wala pang laban. Bakit anong gusto mo mangyari sa manok mo? Mag-adrenaline dump na siya? Hindi na siya na mag-adrenaline rush? Ganun po 'yon. Pag nagkikiping pa po kayo sa day of the fight, nandun sa sabungan, huwag nyong galitin manok nyo. Mauubos ang galit niyan. Parang ano din yan, may dapat kontrolin nyo rin ang galit kasi ipipik nyo nga ang manok. Paano? Pag ganun ang galit ng manok, galitin nyo, mawala kasi ipahinga. Galitin, ipahinga. Kaya, darating ang oras ng laban niya, wala na ang galit niya. Ubos na kasi nasasanay na siya sa ginawa mo. Hindi naman pala to, wala naman pala kung aawahin nito pagkatapos nito eh. Kaya, huwag nyong galitin ang manok nyo sa keeping
time pa lang. Doon mo nagalitin pag malapit ng i-reway at tarian. Kung magagalit. Ako nga, di ako nagagalit eh, kahit malapit ng reway. Doon ako nagagalit sa ibabaw ng rueda. Ang bilis lang ng pagkakasa ng pera. Kaya, alam ko, gagalaw ako. Nakapundo na yun ang adrenaline rush eh. Gagalaw ang manok. Yun ang advantage. Kahit madalian pa ang paghiting ng manok, yun ang advantage ng naka-adrenaline rush. Kasi papalo talaga manok mo. Ganun ha. So, sinilip ko lang anak ko kasi nanahimik eh. So, ganun guys. Dapat, sa keeping time, wala pang reway ng manok nyo. Huwag nyong galitin ng galitin. Yun ang katabi namin. Galit ng manok. Ayun, namumulot ng itlog. Yung last fight lang nanalo. Namumulot ng itlog. Yun ang iba naman. Kapitbahay namin, namumulot rin ng itlog. Isa lang din nanalo. Kaya, ganun po dapat ha. Pag andun kayo sa keeping time pa lang sa day of the fight, huwag niyong galitin ng manok. Kung pahingahin niyo lang o papahingahin niyo ng presko na hangin, buksan niyo yung pintuan. Tingnan niyo lang kasi kung kalma naman manok niyo, kalma lang naman niya talaga yan, di yan magagalit eh. Ako nga, ang raming tumingin sa akin. Ewan ko, nakakilala ba yun sa akin na ako ay si El Nino Conditioning System. Binuksan ko yung pintuan ng manok ko. Hindi ko ginuha ang manok. Nayaan ko lang lumabas ang ulo. Huminga sa labas ng kulungan. Daming tumingin. Akala nila i-drop ko manok ko. Hindi ko din drop. Pinapapahinga ko lang ng preskong hangin. Tinanggal ko yung pintuan ng manok. Lumabas yung ulo ng manok. Kasi relax nga sila. Tingin-tingin lang, tingin-tingin. Siguro mga 10 minutes ko pinahinga ng presko na hangin kasi yung kulungan, ang init doon, ang init kahapon. Nung isang araw, ang init. Nung 14, ang init. Umulan, uminit. Ang ulan, sandali lang. Yung ulan na init, kasamang init, baka yung pista sa langit ba? Ganon ang ulan nung 14. Kaya, binuksan ko yung pintuan, bawat manok ko. Palit-palit lang kasi baka magkasabay, magkakitaan, magkapaluan. Yung first fight, buksan ko first fight, 10 minutes. Pagkatapos siyang huminga, ng preskong hangin, sinarado ko. Hindi ko din-wrap. Kasi ang oras ng wrap ko, 2 oras eh. Pag makita ko ang manok na naiinitan sa loob, yung hinihingal, pinapahinga ko sila ng preskong hangin. Binuksan ko yung pintuan, yung isa, ilalabas ang ulo, after 10 minutes, sarado na naman. Pero di ko na sila din-drop. Pero every 2 hours talaga ako mag-drop. According sa fight, ganito. Ang first fight ko, nag-start ang fight 10:30. So, ang manok ko, first fight ko is fight number 22. Okay, marami pang hindi dumating na kuan. So, hindi nasunod ang sequence. Tari na ang 1, 2, 4, 6, ang 2 at saka ang 3 at saka 5 wala pa ang kalaban. So 1, 2, 4, 6 pinarian na. Yung manok ko pag dumating kami sa bungan alas 8, drop ako ng alas 10. Pasok sa kulungan, drop ako ng alas 12. Binabalanse ko eh. By 10 fights kasi ang bilis, 10 fights yung balanse ko bawat isang oras may 10 fights, yun ang balanse ko. Advance, hindi pa nagsimula ang laban, yun ang balanse ko. 10 fights per hour. So 10:30 nag-start ang laban. Alam ko ang akin 12 malalaban ang first fight ko. So ganoon. Nung malapit na mag-12, din-drop ko na siya. Final drop niya, napagisingin na siya. Pero hindi ko siya pinakita ng manok. Hinayaan ko lang siya mag-ikot-ikot sa 3x3. Pinainom ko ng instant medicine, instant drops. Ayaw ko lang pangalanan kasi hindi naman to nagbibigay sa akin ng sponsor eh. Shout out, Excellence. Pinainom ko. Dinrap ko. Hindi ko na binalik sa kulungan hanggang tawagin na kami. Ganoon lang po magising ng manok. Kasi umaga naman yan. Natural gising manok yan kasi umaga yan. Huwag nyo nang takutin. Huwag nyo nang gulatin. Kasi umaga naman yan eh. Doon mo gawin yung panggugulat sa gabi. So yan. Hanggang 12 nung nag-reway na,
Rewi, tinanong na Rewi, di ako bumaba. Hintay kong pupuntahan ako ng runner na Rewi ka na, hinahanap ka na ng kalaban mo, tsaka ako bumaba. Dala ang manok namin. So, pagtimbang, ang kalaban, nung nandun na, ang laki. Ay, ito ang kalaban. Badwitan daw kami. So, kaya, pumayag na lang ako. So, payag ako. Nung nandun sa ibabaw, kita nyo nung hinihiting ko ang manok, ang liit, ang laki ng kalaban. Grabe, laki. Pero di ako kinabahan kasi alam ko gagalaw man ako eh. Una, pumalo kalaban, ginanunan lang ng manok namin eh. Inilagan ng ganun. Pagbaba, dinaanan, hindi pa rin nasira kasi ang laki. Pumalo naman kalaban eh, nilagan na naman ng kunti. Nilagari. Hanggang natumba ang kalaban nung hindi na nakatayo. Inano na, tinagod na. Sinapol na sa baba. Sinapol na paulit-ulit hanggang sa naubos ang power. Tumatalo na lang, nawala ng pwersa kasi sa sobrang laki, ang tagal na tumba. Pero ang palo ng manok namin hindi nagbago. Kaya hanggang sa matay na lang ang kalaban sa konsumisyon. Ayun, ang kalaban patay. Magkano ba yun eh? Ang laki ng parada ng kalaban. Ganon po ang nangyari sa araw ng laro ng manok ko. Nagbabantay ito si YouTube eh, kung ano sasabihin mo. Kung hindi bagay sa kanila, tatanggalin ang ads mo. Natanggal na nga ang ads ko. Kaya sa lahat ng gusto magpamember, pamember na kayo. Wala akong kinikita sa ads. Gusto nyo magbigay ng damit, gusto nyo magbigay ng short, gusto nyo magbigay ng relo. Cellphone pala, kailangan ko ngayon cellphone kasi yung cellphone ko low-tech na. Wala nga edit to ano ko eh. Wala to, nandito to lahat, walang edit, walang script, walang edit to ang mga sinasabi ko. Kaya kayo, kung sa fight day, huwag kayong galitin ng manok. Hayaan nyo silang huminga, hayaan nyo silang magpahinga. Galitin nyo ang manok pag marapit na ang laban. Huwag yung bawat drop galit. Ano ba inaano nyo yan? Pinupundo sa manok mo. Kalokohan. Ganun po. Dapat ayusin nyo ang pagpahinga ng manok sa araw ng laban. Kasi nasa pahinga, ang pahinga ang nagbibigay ng lakas ng palo ng manok. Kung nakita nyo laban ko, hindi nagbabago palo. Salamat po. Salamat.